Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1114 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yun ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa Navy HQ sa New World. Lahat nga ng mga officer ng Marines ay nagulat sa narinig nila kay Vegapunk na ang mundo nga daw ay lulubog. Nasisiraan na daw ba itong si Vegapunk? Si Fleet Admiral Akainu naman ay galit na naman dahil sa nangyayari. Matik yan. Ang ilan sa mga taong nanonood sa ibang dako ng mundo ay pinagtatawanan nga yung sinabi ni Vegapunk, katulad na lang ng mga tao sa Mokere Mock Town. Sa Water 7 naman ay may nasabi ang ilan sa mga tao doon na kung yung buong Water 7 daw ay lulubog ay maniniwala pa daw siya kay Vegapunk. Pero ang buong mundo daw parang imposible nga daw yan mangyari dahil kailangan nga daw ng mas matindi pa sa pagtaas ng tubig bago mapalubog ang buong mundo. Si Pauli nga dito ay nanonood lang at napapaisip din sa nasabi ni Vegapunk. Doon naman tayo sa Impel Down. Si Doflamingo nga dito ay tuwang-tuwa sa mga narinig niya. At sinabi nito na paganda ng paganda nga daw yung mga nangyayari. Di ba daw ay si Magellan ang nagbabantay sa mga prisoner doon? Ano daw ang gagawin nito kung pasukin na ng tubig yung buong Impel Down? Sabi nga ni Magellan ay may punto daw si Doppy dahil yung pagtaas ng water level netong mga nakaraan ay hindi pa matukoy kung paano nangyari. 1 meter pa lang daw yon, ilang metro daw ba ang kailangan para mapalubog yung buong mundo? Sabi nga ni Doppy na karamihan daw sa mga urban areas ang maaapektuhan kapag ang tubig ay tumaas pa ng 5 meters. Mukhang kailangan na daw nilang umalis doon. Pwede naman daw silang pumunta sa mas mataas. Loko talaga tong si Doppy. Kapag talagang lumubog yung Impel Down, malamang nito magkakagulo. At itong si Doflamingo ay tatakas. Naku po, kung nasa ilalim na tayo kanina, mas lalalim pa. Andito tayo sa Ryugu Kingdom, sa Fishman Island. Narinig nga din nila Neptune at Shirahoshi ang sinabi ni Vegapunk. At napatanong nga si Shirahoshi kung totoo daw ba yun. Sabi naman ni Neptune na hindi daw nila alam. Balik tayo sa Egghead. Nagkakagulo na nga din dito yung mga Marines kung maniniwala ba sila kay Vegapunk o hindi. Dahil nga doon sa posibleng paglubog ng buong mundo. Sabi naman ni Vice Admiral Hound na tumigil na nga daw itong si Vegapunk sa mga kasinungalingan nito. Di na nga mapakali sa galit itong mga Gorosei. Plano na nga nilang patayin lahat ng mga buhay na nandun sa Labo Face. Mapigilan lang yung broadcast ni Vegapunk. Si York din dito ay natataranta na dahil nga nagre-reveal na si Vegapunk. Eto na, nagpapatuloy nga si Vegapunk sa mensahe niya. Sabi nga nito ay meron nga daw siyang isang prediction na naiisip na nasisigurado nga daw niya ayon sa kanyang sensor data na ilang araw pagkatapos nga daw niya ma-record yung mensahe na yon ay meron nga daw mangyayari na isang napakapambihira at malakas na lindol ang yayanig sa buong mundo. Pagkatapos nga daw nung sakuna na yon ay tataas nga daw ng 1 metro ang tubig sa dagat at ilan sa mga isla sa buong mundo ay lulubog at hindi na pwedeng tirahan. Kung hindi man daw magaganap yung mga nasabi ni Vegapunk ay pwede naman daw silang hindi maniwala sa mga susunod pa niyang sasabihin. At kung nangyari naman daw yung mga kaganapan na yun ay ngayon nga daw ay kailangan niya lahat ng atensyon ng mga nanonood. Marami nga ang nagulat sa sinabi na yon ni Vegapunk dahil nagkatotoo yung mga sinabi niya sa mensahe. Yung paglindol at yung pagtaas ng tubig sa dagat ng 1 metro. Sila Smoothie ay hindi nga makapaniwala sa sinabi ni Vegapunk na yun daw ba yung lindol na naganap kanina lang. Nakikinig lang si Kusan at ang ilan sa mga tao sa ibang dako ng mundo ay gulat na gulat sa mensahe ni Vegapunk. Pagpapatuloy pa ni Vegapunk na yung lindol daw na prediction niya ay hindi daw yun isang natural disaster. Nabitin na naman dahil nga doon sa taas ng Labo Face nagwawala na si Saturn dahil nga sa sinasabi ni Vegapunk. Yung mga bida nga natin dito ay todo protekta kay Robin dahil nga kay Saturn. Nagmamadali na si Saturn at hindi na inintindi yung mga bida natin dahil nga mas mahalaga na mapahinto nila yung broadcast. Kaya hinahanap na nito yung power station. Tinanong ng ibang Gorosei kung ano na ang nangyari kay Saturn. Sinabi naman nito na papunta na siya doon sa power station. At nang makarating nga dito si Saturn ay nakita niya nga itong Mother Flame na nasa isang malaking tangke na kamukha nung sa utak nitong si Vegapunk. Yung tangke na yon ay puno ng tubig. Makikita natin na isang maliit lang na apoy pero mukhang ito yung source ng power sa Egghead Island. Nagmadali na si Saturn at pinaghahampas niya na yung mga computer doon para matigil na yung broadcast. May naiisip nga ako para dito sa Mother Flame. Kung wawasakin nila Saturn yung power station, saan mapupunta yung Mother Flame? Sayang naman 'di ba? Tingin ko nga na mapupunta to kay Luffy at pwedeng itong Mother Flame ang susi para matalo yung mga Gorosei. Dahil 'di ba hindi pa alam ni Luffy kung paano matatalo o ano yung panlaban sa mga Gorosei. Baka yung Mother Flame yung sagot. Si Vegapunk naman dito ay patuloy sa mensahe niya. Sabi nga niya na sa kinahaba-haba ng panahon ay ginusto nga daw niya na magkaroon ng payapa at maunlad na mundo.
At dinala nga daw siya nito sa pinakauna niyang ginawang malalang kasalanan. Gustong-gusto nga daw nitong si Vegapunk na makaimbento ng isang hindi matatawaran na energy source dahil gusto nga daw niyang magkaroon ng isang magandang kinabukasan yung mundo. Nilipad nga daw siya nung pangarap niya pero masyado nga daw siyang lumapit sa araw. Hindi nga daw niya dapat pinilit yung sarili niya na gawin yon para nga maintindihan lang daw ni Vegapunk kung saan talaga papunta yung tamang direksyon para sa mundo. Naputol ulit at makikita natin dito ang malapitang itsura ng Mother Flame. Apoy siya pero nasa tubig at nakalagay sa isang malaking tangke. Sa labas naman ay inaatake ng mga Marines yung Iron Giant na hindi malaman kung saan pupunta. Hindi nga ito tinatablan ng kahit anong atake. Dito naman tayo kay Luffy. Lumalayo nga si Luffy at itong si Dory at Brogy kay Valkyrie dahil nga nagliliyab yung katawan nito saka hindi nga nila kaya yung sobrang init. Magiging abo daw sila kapag naabutan sila nung apoy na yon. Kay Vegapunk ulit, sabi nga niya na dahil para sa mundo yung ginagawa niya ay kailangan nga daw nila muna alamin kung ano ba talaga ang nangyari nung panahong 800 to 900 years ago. Ito nga daw yung panahon na hindi man lang daw alam ng buong mundo. Tinatawag nga daw ito na Void Century. At yung mga impormasyon patungkol daw dito ay kung di binura, tinago. Tama daw na nangyari yon. Pero meron daw isa pang susi para mabuksan yung dapat malaman sa nakaraan. Ito nga daw yung mga poneglyphs. Itong mga bato daw na to na nakakalat sa bawat parte ng mundo ay meron daw dito ng mga nakasulat na salita. At kung madedecipher daw yung mga yon ay ito daw yung pinakasusi nila para malaman kung ano ang meron sa nakaraan. Habang nagpapaliwanag si Vegapunk ay si Im nga sa Marijoa nakikinig lang pero mukhang galit na galit to. Ang mga Celestial Dragon nga ng mga siraulo ay nagkakagulo din. Si Saul naman dito na mukhang nasa Elbap ay tuwang-tuwa sa mga naririnig niya. Sa Amazon Lily lahat ay nakikinig din. Itong mga bida natin ay ayos na, pati nga si Robin ay okay naman na. Nakikinig din sila sa sinasabi ni Vegapunk. Pagpapatuloy pa ni Vegapunk na kahit daw yung pag-decipher sa mga poneglyph ay pinagbabawal ng world government. At dito na nga din daw ginawa ni Vegapunk ang pangalawang malalang kasalanan na ginawa niya. Trinidor nga daw niya yung world government at pinag-aralan niya yung tinatagong panahon na yon. Meron nga daw mga dokumento na binigay sa kanya ng ilang mga magagaling na archaeologists at dahil nga daw doon ay nagawa niya na ma-decipher ang ilan sa mga poneglyph. Pinilit nga daw niyang pag-aralan ng husto yung research na yon at wala nga daw siyang pinagsisisihan. Ang kasaysayan nga daw ay isang kwento na puto lang mensahe. At napunta ulit sa mga bida natin. Naramdaman ng mga bida natin na gumagalaw yung ulap. Nakita ni namin na papunta yon sa dagat. Naalala nga ni Brook yung sinabi ni Edison. Naalala din yun ni Usopp. Sinabi nga nito na kapag nga daw na-stretch yung ulap hanggang doon sa dagat ay kaya na nga daw nilang makatalon at dediretso lang yon sa tubig. Makikita nga natin dito si Edison na buhay pa. Sinabi nito sa mga bida natin na dapat makaalis sila doon ng buhay at wag nga daw silang papahuli sa world government. Pagpapatuloy ulit ni Vegapunk, sabi nga niya na sa totoo lang daw kakarampot lang ang alam niya tungkol doon sa Void Century. Hindi nga daw siya mag-iiwan ng walang basehan na espekulasyon kaya limitado lang daw yung mga impormasyon na masasabi niya. Ang bida nga daw sa kwento na yon ay nanggaling noong 900 years ago sa isang matatag at advanced na kaharian. At katulad nga daw ng San Gadnika mula sa kwento na nanggaling sa Elbap ay yung tao na yon ay lumalaban din gamit ang malagomang katawan nito. Ang pangalan daw nung tao na yon ay si Joy Boy. Habang nagkikwento si Vegapunk ay patuloy yung paglaban nila Luffy kay Valkyrie at si Luffy dito ay bumalik na sa gear pip niya. At inatake niya nga dito ulit si Valkyrie pero hindi nga tinablan itong Gorosei. Pagpapatuloy pa ni Vegapunk na itong si Joy Boy daw ay ang unang tao na naglakbay sa dagat at ang kauna-unahang tinawag na pirata. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman ang nakita natin at unti-unti nang nire-reveal ni Vegapunk ang lahat. Ano pa kaya ang mga malalaman natin patungkol sa Void Century at kay Joy Boy? Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!